Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Muli po tayo nagbabalik sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos at tayo po ay nasa ika-26 na kabanata ng aklat ng Exodus. Tayo po ay manalangin bago natin patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang kahabagan, Panginoon. Lord, napakabuti mo, Lord, sa amin at patuloy niyo po kaming samahan, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ay siyang maparangalan, mapapurihan sa Espiritu at katotohanan, kasama, Panginoon, ng inyong pagbago at pagpapaliwanag sa aming kaisipan, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Verse 1, sabi dito, para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na inihabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Pagkakabit-kabitin ninyo ito ng tig-5. Ang tig-isang gilid nito ay lagyan ninyo ng silo na yari sa taling asul. Tig-5 silo ang ilagay ninyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ay gagamitin ninyo para pagkabitin ang 2 piraso. So, 10 pirasong tela po nayari sa telang lino ang kailangan para sa tabernakulo. Bukod dito, binigay din ng Panginoon ang specific na kulay at maging kung ano yung ibuburda doon sa tela, no? Na gagawing kortina. Ang plano po ng tabernakulo ay ipinahayag ng Panginoon kay Moises, no? Mula sa loob, yung design na sa kaloob-looban hanggang palabas, no? At dito po makikita natin, no, na ni-reveal ng Panginoon ang nais niya, no, sa kanyang tabernakulo, no? Samantalang tayo, pag nakikita natin yung tabernacle or yung temple, nakikita natin siya from the outside to the inside. Samantala, si Lord, ni-reveal niya kay Moises yung kanyang pinagagawang tabernakulo from inside outside, no? Inside, from inside from inside out, rather, yan. So, ganun din yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, no? Paano siya kumilos sa buhay natin? From inside out, no? So, dito natin makikita talaga ang pagkilos ng Panginoon kung paano niya nire-reveal ang kanyang sarili sa atin. Yes, makikita natin siya mula sa labas, paloob. So, sa umpisa, makikilala lang natin siya hanggang sa mas makikilala pa natin siya, no? Habang tayo ay lumalapit at nagsasalik na kanyang salita. Subalit si Lord, nagwo-work po siya sa buhay natin mula sa ating puso, no, palabas sa ating buong pagkatao. Dito po makikita natin sa verse 5, no, tig-5 pirasong silo ang ilalagay niyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ay gagamitin nyo para pagkabitin ang 2 piraso. So, hindi siya pagtatahiin, kundi pagdidikitin. Ano po? I-joint. So, ito po ang significance, spiritual significance po nito yung unity, na yung pag-unite. Okay? Sabi nga po sa Romans 12:5, we being many are one body in Christ and individually members of one another. So, doon marami tayo, pero dahil tayo po ay nagkakaisa, so mapapaganda natin yung isang bagay na pinagagawa ng Diyos. 7, gumawa ka rin ng 11 pirasong kortina na nagawa sa balahibong kambing na siyang gagawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at ang metro naman ang lapad. Okay? 2 metro ang lapad. Pagkabit-kabitin ninyo ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tulda. Bawat piraso ay palagyan mo ng tig-5 silo ang gilid.
Kumuha ka ng 50 kawit na ranso at isuot mo sa mga silo para pagkabitin ang 2 piraso upang maging isa lamang. Ayan. Ang kalahating bahagi ng tabing ay ilaladlad sa likuran upang maging takip. At ang kalahating metrong sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito makikita natin na ang loob ng tabernakulo ay mananatiling lihim maliban sa mga taong papasok dito. Kagaya natin, yung mga tao hanggat hindi nila tinatanggap ang Panginoon, hanggat hindi nila i-invite ang Lord na pumasok sa buhay nila, or hindi sila nagkakaroon ng initiation na mas makilala ang Panginoon, hindi nila makikita yung magandang plano ng Diyos sa buhay nila. Same din po ito dito sa tabernacle. Yung design ng tabernacle, which is also the design of God sa buhay natin. Verse 14, sabi po dito, ito ay lalagyan pa ng 2 patong na pulang balat. Ang ilalim ay balat ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Verse 15, sabi po, ang tabernakulo ay igawa mo ng mga patayong haligi na gawa sa akasya. Bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay lagyan mo ng tigalawang mitsa para sa pagdurugtong. Ang gawing timog, sa gawing timog, 20 haligi ang ilagay mo. At ikabit sa 40 patungang pilak, 2 patungan sa bawat haligi. 20 haligi rin ang gagawin mo para sa gawing hilaga at 40 patungan 2 rin sa bawat haligi. Sa likod naman ng gawing kanluran ay 6 na haligi ang ilagay mo at 2 para sa mga sulok. Ang mga haliging panulok ay pagkabitin mo mula sa ibaba hanggang sa may argolya sa itaas. Kaya 8 lahat ang haligi sa likuran at 16 naman ang patungan. Ang pilak po or silver ay nagsisimbolo po ng pagtubos, or ang kabayaran sa kasalanan. So, ang bawat kulay, bawat material na ginagamit po sa tabernacle ay meron pong spiritual significance. Hindi lang siya basta ginamit na dahil yun yung available na kagamitan or dahil yun yung gusto ng Panginoon, kundi dahil meron po siyang spiritual significance na may magandang pahiwatig at may magandang mensahe po sa bawat isa. Kung matatandaan natin, si Jesus, siya ay ipinagkanulo dahil sa pilak, sa silver, binenta siya ni Judas sa pamamagitan po ng silver na to, yung 30 shekels of silver. Tapos makikita din po natin yung pundasyon ng tabernacle ay silver na nagtuturo sa pagliligtas at pagtubos na gagawin ng Panginoong Hesus sa atin. Yung 2 kaanyuan o yung dual nature na sinasabi po, yung pundasyon ng tabernakulo ay maaring mayroon siyang revelasyon sa atin na kumbaga po kumakatawan siya sa Old and New Testament. At yung silver na naghihiwalay sa tabernacle doon sa dumi ng sahig, ay nag-illustrate o naglalarawan ng katotohanan na si Jesus ay tutubusin tayo sa mundong ito, sa mundo ng kasalanan, Your Jesus redeeming work separate us from the world. So dito po makikita natin, kaya nga talagang napakalaga ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, kasi ito lang po yung patunay na tayo po ay inililigtas niya sa masamang mundo, sa makamundong gawain ng lugar na ito kung saan tayo ay naninirahan. Verse 26, gagawa ka rin ng pahalang na haligi na yari sa akasya, 5 sa isang tabi.
5 sa kabila at 5 sa likod sa gawing kanluran. Ang mga pahalang na haligi pagitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga patayong haligi ay balutin mo ng ginto at kabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na bilalot din ng ginto. Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Dito makikita natin mayroong mga visible at invisible na materials. Kumbaga, syempre may mga nakatago na mga materials na hindi nakikita ng karamihan at meron namang nakikita. Kagaya ng mga gawain sa ating church, diba? Merong mga nakikita natin yung mga ginagawa, pero meron din namang hindi. Ano ba yung mga example ng mga nakikitang mga ministry, like gaya ng pag-worship, leading, pag-preach, pwedeng yung as treasurer, administrator, ganyan. Pero meron namang mga invisible na ministry, like yung mga prayer warrior natin, hindi natin alam, diba? Kung kailan ba sila nagpipray or kung paano sila nagpipray. Meron tayong mga sometimes mga yung mga nag-invite na hindi na nila pinapasabi. Meron tayong mga giver na hindi naman talaga lantaran, ganyan. So dito makikita natin yung kinds of ministry. Merong visible and invisible, and those are both important to the church. Pero lagi nating tatandaan talaga po na ito rin yung significance po ng mga materials na meron sa tabernacle. And sabi nga ng Panginoon kay Moses, gawin mo, no, yung pinakita ko sa iyo or yung pinagagawa ko sa iyo, yung sinabi ko sa iyo, yung ipinahayag ko sa iyo doon sa bundok, sabi ng Panginoon. So ganun din po, no, ang mga leader ng church, no, especially yung head ng ating church, ang ating mga pastor, ating mga manggagawa. Meron po talaga mga vision na ibinibigay sa kanila ang Panginoon. So, makikita natin, bakit ganito kaya? Bigla na lang nag-order si pastor ng ganito, nagplano ng ganito. So, sometimes hindi natin siya maintindihan, but the truth is, God has a vision to him na, kumbaga, gustong gawin ng Panginoon sa buong church, at iyon ay pinadadaan niya sa kanyang lingkod. Hindi pwedeng itago, hindi pwedeng sarilinin, no, ng lingkod ng Panginoon ang mga ganitong revelasyon or mensahe ng Panginoon. So, sa mamamagitan ng kanyang paggawa sa gawain at kung paano niya ito ipinararating sa tao, tayo po ay naniniwala na ito po ay direktang pangungusap ng Panginoon sa kanila o sa amin. Verse 31, gumawa ka ng kortinang yari sa puting lino at lanang asul, kulay ube at kulay pula. Bordahan mo ito ng larawan ng kerubin. Isabit mo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa 4 na haliging akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa 4 na patungang pilak. Isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaban ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. So nakita po natin yung tabing na naghihiwalay sa holy place and sa most holy place. Yung most holy place po, hindi po pwedeng pumasok dyan kahit na sino, no? Maliban sa high priest. Yung mga priest lang, hindi siya pwedeng pumasok dun sa most holy place na yan. Yung high priest lang yon. At siya, makakapasok lang po siya dyan once a year, no? At yun yung araw ng atonement or atonement day na tinatawag. Kaya yung namatay si Jesus Christ, no? Siya po ay nakapasok sa most holy place kung saan talaga tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan, no? At yun ay once and for all. Sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 12, not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. So yun po ay ginawa ng Panginoon, no? Minsan lang, pero sa panghabang panahon na, no?
At yung tabing na naghihiwalay sa most holy place at sa holy place, yan yung tabing na napunit nung namatay ang ating Panginoong Hesus. Na nagpapakita, no, na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, wala nang namamagitan sa atin at sa Panginoon, no? Dito natin makikita na binuksan na ng Panginoon yung holy place para sa atin. Tayo na tumanggap na nampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, enter with boldness, no? Yan yung sinasabi po sa Hebrew chapter 4 verse 16. At maging sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 20, sabi doon, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh. So dito makikita natin yung veil ay naglalarawan sa flesh ng ating Panginoong Jesus, no? So sabi yan sa Matthew chapter 27 verse 51, then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earthquake and the rocks were split. Yan. So may katibayan po, may patunay sa ginawa ng Panginoon. Ano po? Verse 34, sabi po dito, ang luklukan ng awa ay ilagay mo sa ibabaw ng kabanang tipan na nasa dakong kabanal-banalan. Ang mesa ay ilagay mo sa labas ng kortina, sa gawing hilaga ng dakong banal, at sa gawing timog naman ang patungang ilaw. Dito po makikita natin yung tatlong materyales sa loob ng holy place. Ano po? Una doon yung luklukan ng awa. Sabi niya dito, yun, yung kaban ng tipan, ano po, yun yung altar of incense na nagsisimbolo po sa panalangin, sa ating panalangin. Yung isa naman po, yung table or yung lamesa, yung mesa doon, sabi dito, yun po yung nagsisimbolo sa fellowship, no? At yung pangatlo, yung ilawan na nagsisimbolo sa pagtanggap. Yan. So again, sabi ko nga po, yung program, yung design ng tabernacle po ay merong spiritual significance po sa buhay nating mga mananampalataya. Sa ating buhay talaga kailangan na tayo po ay palagiang nananalangin, palagian po tayong nananabik sa fellowship, ano po, at ganun din nais natin na yung ating pagtanggap, no, or yung pagtanggap sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Verse 36, sabi po, ang pintuan ng tabernakulo ilagyan mo ng kortinang iba't ibang kulay na hinabi sa lalang asul, kulay ubi at kulay pula at telang lino. Ito'y bubordahan ng maganda. Gumawa ka ng 5 posting akasya para sa tabing. Balutin mo ito ng ginto. Kabitan ng argol yung ginto at itayo sa 5 tungtungang tanso. Ito muli nating nakita yung kulay blue, purple, scarlet, no, na mga kulay, even yung fine linen. Ito po makikita talaga natin yung bawat kulay, no, hindi siya kulay ng LGBT. Tandaan natin, kinuha lang siya ng LGBT. But the truth, ito pong mga kulay na ito ay may mga spiritual significance, at yan po ay maaaral natin sa mga susunod pang mga kabanata ng ating pag-aaral. So, napakahalaga po na makita natin, no, na ang bawat materyales na ginamit ng tabernacle, no, para sa tabernacle ay mayroong maganda at matinding kahalagahan sa buhay nating mga mananampalataya. Mapapansin din po natin sa verse 37 yung tanso, ano po, yung bronze. Yung bronze po ay nagsisimbolo ng refining fire or nagsisimbolo po ng purity. Sa kabila ng matinding pagsubok, yun, nananatili po tayong tapat, nananatili tayong sa Panginoon, kasi naniniwala po tayo na sa tuwing tayo nakakaranas ng mga ganitong pagsubok, tayo dinadarisay ng Diyos. So dito po makikita natin yung kabuuan ng altar, no, ng kabuuan ng tabernakulo ay nagpapakita po ng pundasyon o matibay na
pundasyon o naglalarawan ng matibay na pundasyon sa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya mahirap intindihin sa umpisa, mahirap unawain. Subalit dahil po tayo nag-aaral at nagpapasiyasat sa ating Panginoon, patuloy niya pong ipapahayag sa atin ang mga lihim sa loob ng kanyang mga salita. Sana po ay napagpada tayo at patuloy tayong manabik sa kanyang mga pangungusap sa atin. God bless everyone!